Magandang araw sa inyo lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Kumusta na kayo? Ipagpapatuloy po natin ating pag-aaral patungkol sa Signs, Wonders, and Miracles Part 4. Last part na po ito. Signs, Wonders, and Miracles Part 4. Last part na po ito. Sa ating pagpapatuloy, ito po yung ating outline. Sa Part 1, pinag-usapan natin yung mga wonders na nilikha ng Diyos. Sa Part 2, pinag-usapan natin yung 10 plagues of Egypt. And sa part 3 last week ay pinag-usapan natin yung miracles of Jesus Christ. At ngayon dito sa part 4 ay pag-uusapan natin yung mga signs, miracles, and wonders ng mga false prophets and the Antichrist. Medyo kakaiba yung ating topic ngayon kasi yung naunang parts, yung part 1, part 2, and part 3 ay patungkol sa Diyos at patungkol sa Panginoon Kristo sa kanilang ginawang signs, wonders, and miracles. Ay dito naman sa part 4 ay yung signs, wonders, and miracles ng false prophets and the Antichrist. Maraming salamat sa mga kapatid and kaibigan, mga kamag-anak na patuloy na sumusubaybay at nanonood ng aking mga videos. Maraming salamat din sa inyong mga reaction, sa mga hearts and likes. Dito sa part 4 ay nahati sa dalawang bahagi yung ating pag-aaral. Yung munang signs, wonders, and miracles ng mga false prophets. And then yung second part, yun namang sa Antichrist. Basahin natin yung verse sa Mark chapter 13 verse 22. For false Christs and false prophets shall rise and shall shew signs and wonders to seduce, if it were possible, even the very elect. Sa versikulong ito, ay may magpapanggap na sila daw ay Kristo. At meron din magpapanggap na mga propeta, mga lingkod ng Diyos. Dito lang sa Pilipinas, marami tayong mga false prophets, di ba? Marami ding nagpapanggap na sila yung Kristo. At meron din nagpapanggap na Son of God. At maraming naniniwala sa kanila at maraming sumasampalataya sa kanila. At yumayaman at lumalaki, lumalago pa yung kanilang gawain. At ito ay naging prophecy na rin ng Panginoon Kristo na itong mga false prophets nito ay dadami sila. Actually, ang Panginoon Kristo yung nagsasalita dito at ang sabi pa niya dun sa Mark chapter 13 verse 6, For many shall come in my name, saying I am Christ, and shall deceive many. Kung kaya, dito pa lang sa Pilipinas, marami na magsusulputan ng mga false prophets, false Christ, at saka mga religions. Kaya marami tayong mga religions. Kasi ito ay gawa ng mga false prophets at saka ng false Christ. Again, dito sa verse na binasa natin, itong Mark 13 verse 22, nandyan yung signs and wonders na talagang maniniwala, maraming maniniwala kasi merong signs, merong wonders. Isa sa mga meaning ng signs, yung senyales, ay apparition. Dito pa rin sa Pilipinas, maraming nakakita ng apparition. Panoorin natin yung maiksing video clip na kinuha ko sa pelikula ni Nora Aunor na ang title ay Himala. Ito ay pinalabas noong 1982. Itinatawag ko kayong lahat dahil may gusto akong ikumpisa. Nitong mga nakaraang araw, sa loob lamang ng napakaikling panahon, parang naranasan natin ang pinaghalong langit at impyerno. Maraming sakit ang tumaling. Hindi totoong buntis ako dahil sa himala. Hindi totoong nagpakita sa akin ng mahal na birhen. Walang himala. Hindi totoong may himala. Tayo ang gumagawa ng himala. Tayo ang gumagawa ng mga sumpa sa mga Diyos. Walang himala. Sa pelikulang ito, kung napanood nyo na ito, talagang merong gumaling. Ang ibig sabihin, talagang mayroong espiritu na nakisali na gumawa ng signs and wonders, kung kaya merong himala. Subalit later on, dun sa bandang ending ng pelikula, na dito sinabi ni Nora Aunor na walang himala. Kasi yung iba doon, karamihan doon, drama niya lang. Hinamin niya na wala siyang nakitang signs, wala siyang nakitang apparition ni Virgin Mary. Na isa sa mga purpose nila
para kumita ng pera at malaki yung kinita nilang pera. At hindi lang siya kundi yung mga kamag-anak niya. Later on na si Nora Honor sa karakter ni Elsa, nakukonsensya na siya sa ginagawa niya. Kung kaya dito sa ending, sinabi niya na yung totoo. Ang tanong, bakit naisipan ni Elsa na gumawa ng ganong gimmick? Kasi matalino siya. Doon sa magkakapatid siya yung matalino. At kasi hindi lang siyang gumawa nun. May nauna pa siyang ginayahan ito. Doon sa ibang bansa, doon sa Portugal, doon sa Fatima. Alam naman yung pangalang Fatima, di ba? Lugar yun sa Portugal. May apparition din doon na nangyari noong 1917. Etong sa pelikula ni Nora Honor, nangyari to 1967. At meron pang sumunod dito, may gumaya pa. Okay? At napabalita nga sa TV. Ang tanong yung ba ay galing sa Diyos? So doon sa mga kaibigan natin dyan, I challenge you na sana tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos. Kasi ang Bible, ang batayan ng katotohanan. Okay? Dito tayo sa 2 Corinthians chapter 11 verse 13 to 15. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Verse 14, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Verse 15, therefore, it is no greater thing if his ministers also be transformed as the ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Dito sa verse 13, sinasabi yan, deceitful workers. Ang mga taong ito, itong mga false apostles, sila ay gumagawa ng pandinindang para kumita ng pera. May pera kasi, di ba? Sa panggagamot, pagpapakita ng miracles. Sa verse 14, si Satan mismo, nagtatransform siya into an angel of light. Na kasi in-imagine, marami mga pictures tungkol kay Satan na merong sungay, may mahabang buntot, hawak na fork, yung kanyang pagtuhog, na yung mata niya ay matalim, di ba? Na parang nag-aapoy. Dito sa verse 14, pinapakita na si Satan ay mag-aanyo siyang napakabait na angel na siguro kung lalaki, pogi, kung babae, maganda. Sa verse 15, sabi, therefore, it is no greater thing if his ministers, yung mga ministers niya, can be also be transformed as the ministers of righteousness. Dito sa verse 15, pinapakita na yung mga false apostles ay minamanipula ng mga alipores ni Satan, yung mga evil spirit, na sila ay pwede silang i-possess ng evil spirits. At nagamit ko na rin itong mga verses na ito patungkol dun sa mga nagpapakita na mga kaluluwa ng mga namatay daw na kamag-anak. Kayang gayahin yun ng mga ministers ni Satan. Kung meron kang namatay na tatay, nanay, o lola, kayang-kaya nilang gayahin yung itsura nun. At pati boses pwede nilang gayahin. Yung last sentence dun sa verse 15, yung sa ibaba, nakalagay dyan, whose end shall be according to their works. Na itong mga false apostles, deceitful workers, si Satan din, sila ay magkakaroon ng judgment at sila ay paparusahan according to sa kanilang mga ginawa. Kung naalala nyo, meron akong video entitled The Tempter Part 4. Itong picture na ito, nung last year pa ito. Itong verse dito sa Revelation 20 verse 10, ang sabi, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstones, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. May mga Bible scholars na naniniwala na yung lake of fire, yung isang bahagi doon, o yung sa pinakailalim nun, yung pinakamainit, na doon dadalhin si devil, si Satan, the tempter, at kasama niya doon yung false prophets na alagad niya. Okay? Bukod dun sa alagad niya na evil spirits, kasama din yung tao na false prophets na paparusahan doon sa pinakamainit na bahagi ng lake of fire. Dito tayo sa pangalawang bahagi, yung Antichrist. Maraming Antichrist o yung mga tao o persona na kumakalaban sa Panginoon Kristo.
Subalit, ang pagtutuunan na natin ng pansin ay yung Antichrist na tinutukoy dito sa Revelation chapter 13. Ang Book of Revelation ay aklat na ginawa ni John the Beloved. At ito ay, kaya tinawag na Revelation, ito yung mga vision niya na nakita niya doon sa island of Patmos na pinakita sa kanya ng Diyos. Doon sa mga kaibigan, kapatid natin dyan, kung meron kayong Bible, buklatin natin yung ating Bible sa Book of Revelation, sa last book of the Bible, Revelation chapter 13. Dito sa chapter 13, may tatlong character na napag-usapan. Yung dragon, pangalawa, yung first beast, pangatlo, yung second beast. Unang-una, yung dragon, ito ay tumutukoy kay Satan dun sa verse 2. Kung babasahin niyo yung previous chapter 12, mababasa natin na yung dragon dyan ay tumutukoy kay Satan. At yung first beast at saka second beast ay yung mga alagad niya. Itong first beast, maaring hindi isang person kundi isang institusyon o bansa. Kasi dito, itong first beast sa Tagalog siguro malaking hayop na merong 7 ulo. Yung 7 ulo, merong 10 sungay. At yung 10 sungay, meron 10 korona. Sabi sa verse 2, ang dragon ay nagbigay ng kapangyarihan at ng trono, upuan, at ng dakilang authority. Sinamba ng mga tao sa buong mundo. Yung dragon at yung kanyang beast, yung first beast. Sabi sa verse 5, and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 42 months. Yung 42 months, that is 3.5 years. Ibig sabihin, ito'y tumutukoy dun sa Great Tribulation, yung second part nung reign ng Antichrist. Laktawan natin yung verse 6, dun tayo sa verse 7. Ang sabi, and it was given unto him to make war with the saints, and to overcome them, and power was given him over all kindreds and tongues and nations. Yung tinutukoy na saints dito, ito yung mga tunay na anak ng Diyos, yung mga mananampalataya. Makakalaban nila ang Antichrist, itong first beast, at matatalo sila. Kaya maraming mga mamamatay na mga anak ng Diyos. Kaya martyrs ang tawag sa kanila. Verse 8, and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Yung sinasabing all dito, all people na sasamba doon sa first beast, ay yung mga taong hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa book of life. So, hindi sila mga anak ng Diyos. Yung lamb dito is referring to the Lord Jesus Christ. The second beast na tayo. Nakarecord sa Revelation chapter 13 verse 11 and 12. Ang sabi, I beheld another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. Verse 12, and he exercised all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast. Itong second beast ay may 2 sungay. Commonly, mga hayop 2 sungay. Na ito ay marami mga Bible scholars na naniniwala sila na ito ay isang person. Na ito mismo yung Antichrist. Ang sabi sa verse 13, and he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Ginahin na itong second beast, yung ginawa ng Diyos. Okay? Na nagpabagsak ng apoy galing sa langit. Okay? Sa Old Testament, may 3 record akong nabasa na ganito Yung una, yung sa Leviticus chapter 10 verse 1 and 2. Yung sabi rito sa verse 2, and there went out a fire from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. Yung namatay na 2 ito ay si Nadab and Abihu, yung 2 anak ni Aaron, kasi mali yung kanilang offering. Pangalawa, yung Numbers 16 verse 35. Ang sabi, and there came out a fire from the Lord and consumed the 250 men that offered incense. Ito yung mga nagrebelde kay Moses. Okay, kung kaya pinarusahan ng Diyos ang kamatayan. At yung pangatlo dun sa 2 Kings chapter 1 verse 12.
na sinabi ni Elijah, "If I be a man of God, let fire come down from heaven and consume thee and thy 50." And the fire of God came down from heaven and consumed him and his 50. In Revelations 13 verse 14, itong second beast nag-utos na gumawa yung mga tao ng image ng first beast. Siguro sa panahong ito, yung ginawa nilang malaking rebulto, robotic. Okay? Mukhang robot na ang ginawa ng second beast, binigyan ng buhat tong image na ito. At ito ay nakakapagsalita. Okay? At yung sino mang hindi sasamba sa image na ito o sa robot na ito ay papatayin. Verse 16, "And he causeth all both small and great, rich and poor, and free and bond to receive a mark in their right hand or in their foreheads." Verse 17, "And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name." Last verse, verse 18, "Here is wisdom, let him that has understanding count the number of the beast, for it is the number of a man, and its number is 636. Yung 3 score is equal to 20. So, ito ay 666. So, itong second beast, ito ay person na meron siyang marka ng siyang kanyang pangalan o yung kanyang senyas. Okay, yung sign niya is 666. At itong Antichrist na 666, naipaliwanag ko na to sa aking video na ang title ay First Fruit, Harvest, and Gleaning Timeline. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang sa muli sa panibagong topic natin pag-uusapan, pagpalain tayo ng ating Panginoon.